Binulabog ng magnitude 4.5 na lindol ang La Union kaninang hapon at naramdaman ng pagyanig hanggang Baguio City at Pangasinan. Ating saksihan. Animoy niyugyog ang CCTV camera sa labas ng bahay ni Yus Cooper Heidenrich sa Baguio City dahil sa lakas ng lindol pasado alas 2:30 kaninang hapon. Napatakbo at napasigaw sa takot ang mga tao sa isang establishmento dahil sa pagyanig. Nagsilabasan din mula sa paaralan ng mga estudyante tulad sa Mabini Elementary School. Nasaktuhang uwian ng mga mag-aaral na magkalindol. Kunin po natin yung bata pero makipalit sa porta at downstairs. Para alam po namin kung sino na po yung mga nasundo at hindi. Naka-helmet naman ang karamihan sa mga estudyanteng lumabas sa Dominican Hill. Takot na itong mga bata. Buti na lang at ang mga teachers natin, i-apply nila yung earthquake drill nila. Marami ring mga estudyante at manggagawa ang pansamantalang nanatili sa open spaces, gaya ng Session Road at Burnham Park, kasunod ng pagyanig. Pati mga empleyado ng City Hall, lumikas muna mula sa kanilang gusali. Kanselado ang klase ng ilang paaralan sa Baguio at Benguet. Ramdam din ang pagyanig sa Pangasinan gaya sa Urdaneta City. Pati na sa mga bayan ng Mangaldan at Bayambang kung saan nagkansela rin ang klase at trabaho sa gobyerno kaninang alas 3 ng hapon. Malakas din ang pagyanig sa La Union kaya napatakbo palabas ng kanilang klase ang mga estudyante sa Santa Teresa National High School sa bayan ng Tubao. Ilan sa kanila nahilo pa umano dahil sa nerbiyos. Naitala ang epicenter ng lindol sa layong nasa 1 kilometro lang sa hilagang kanluran ng Pugo, La Union. Ayon sa FIVOX, tectonic ang sanhi ng lindol. Ang lindol ay nanggaling sa fault or sa trench. So, yun yung tectonic earthquakes natin. Nasa lupa po ito, ang Philippine fault po ang gumalaw and most likely yung San Manuel fault, ito yung segment ng Philippine fault chain gumalaw. Wala pang naiuulat na pinsala o aftershock. Ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi. Nakahanda ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa posibleng paghagupit ng bagyong Inday at habagat. Ay sa Pag-asa, simula po bukas hanggang weekend, mararanasan ang enhanced habagat. Saksi, si Rafi Tima. Maagang ibinabati tinali ng mga billboard operators sa mga naglalakiang billboard sa kahabaan ng EDSA kabilang ang mga nasa Guadalupe. Bagamat hindi na super typhoon ang bagyong Inday, malakas daw ang hanging dala ng habagat na hinahatak ng bagyo. Ayon sa Pag-asa, bukas hanggang weekend mararanasan dito sa Metro Manila ang enhanced habagat. As early as ngayong gabi, pwede na po ma-experience yung mga mahina hanggang sa katamtamang mga pagbuhos ng ulan dahil sa enhanced habagat. Pero yung peak po niya or yung kasagsagan talaga by weekend, Saturday and Sunday, nakikita natin malakas na mga pagbuhos ng ulan. Dahil dito, pinaghahanda ng Pag-asa sa posibleng mga pagbaha ang mga residente sa mabababang lugar. Ang ating estimate, 50 to 100 millimeters in just 24 hours. So, ang implication niyan, pwede siya mag-cause ng mga localized flooding. Sa ngayon, patuloy daw ang pagbabantay ng palasyo sa sitwasyon. Activated naman na ang mga iba't ibang ahensya tulad ng Department of Public Works and Highways para sa patuloy na paglilinis sa mga major waterways, ang Department of Health para sa pangangailangang medikal, at ang Department of Information and Communications Technology para masiguro na may linya ng komunikasyon sa mga maapektuhang lugar. Ang Department of Social Welfare and Development nagpreposisyon na raw ng 4.7 million family food packs sa mahigit 1,000 warehouse sa buong bansa. Kami sumusuporta lang kami sa disaster response. Tandaan natin ang paradigm ng disaster response. LGU first ang responder and then pumapasok ang national government to augment yung kakapasidad at kakayanan ng mga local government units natin. Pakiusap naman ng Metro Manila Development Authority sa mga mall owners. So ang ililibre po nila ay yung kunyari nagsira sila ng 10 ng gabi hanggang 6 ng umaga. Iyon po libre. Pero yung starting 6 ng umaga siguro or may bayad na po. Ako si Rafi Tima, ang inyo saksi. Inaasahan po magdadala ng malalakas na bugso ng hangin at ulan sa ilang bahagi ng bansa ang bagyong Inday. Signal number 2 sa Batanes, sa silangang bahagi ng Babuyan Islands at sa dulong hilagang silangang bahagi ng mainland Cagayan. Signal number 1 sa natitirang bahagi ng Cagayan kasama ang natitirang bahagi ng Babuyan Islands, Isabela, hilagang silangang bahagi ng Quirino, Apayao, hilagang bahagi ng Abra,
at Kalinga. Pati na sa silangang bahagi ng Mountain Province, silangang bahagi ng Ifugao, Ilocos Norte, hilagang bahagi ng Aurora at sa hilaga at gitnang bahagi ng Catanduanes. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ang sentro ng bagyo, 770 kilometers silangan ng Calayan, Cagayan. Sa forecast track ng Pag-asa, inaasahang pinakamalapit ang bagyo sa extreme northern Luzon, bukas po ng gabi hanggang Sabado ng umaga. At inaasahang mananatili itong typhoon hanggang makalabas ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy po nitong hinahatak at pinalalakas ang habagat na inaasahang magdadala pa rin ng ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa, kabilang na po ang Metro Manila. At patuloy po ang paghahanda sa posibleng epekto ng Bagyong Inday, kabilang na ang mga barangay na madaling bahain sa Metro Manila. Isang lalaki naman ang naitalang nasawi sa Mindanao sa gitna po ng matinding pagbaha sa maraming lugar doon. Ating saksihan. Nagmistulang dagat na ang kalsadang ito sa Talayan, Maguindanao del Sur dahil sa halos magdamag na pag-ulan. Lampas tao ang inabot ng pagbaha sa barangay Tambunan 1. Ang mga pinilit na makatawid sa mataas na tubig, nakasuot na ng life vest. Sa parehong barangay, stranded sa bahang ilang graduating students kasama ang kanilang mga magulang. Nirescue sila ng mga sundalo at dinala sa paaralan para makadalo sa graduation ceremony. Abot tuhod naman ang baha sa ilang lugar sa Maguindanao del Norte. Maraming motorista ang stranded. Gumamit na ng lubid ang mga tauhan ng PDRRMO Maguindanao para ilikas ang mga naipit sa rumaragasang baha. Mahigit 400 pamilya sa buong probinsya ang inilikas. Rumagasari ng baha sa barangay Baluan sa Palimbang, Sultan Kudarat. Ayon sa mga residente, bukod sa malakas na ulan, nagpabahari ng pag-apaw ng katabing sapa. Sa bayan ng Kalamansig, nalubog sa tubig pati ilang paaralan. Pilit nang isinasalba ng mga guro ang mga gamit sa loob ng mga silid. Sa Pigkawayan, Cotabato, tumirik ang ilang sasakyang nagtangkang tawirin ng binahang kalsada. Pinasok din ng tubig ang mga bahay. Bumigay naman ang kahoy na extension ng tulay na ito sa Maytum, Sarangani. Ayon sa uploader ng video, dati nang may sira ang tulay pero lalo pang napinsala ng mga pag-ulan kahapon. Malawak din ang naranasang pagbaha sa Malaybalay City, Bukidnon. Abot tuhod ang baha sa ilang lugar. Isang residente ng barangay Managok ang naitalang nasawi. Naano din siya sir kay yang gipugos nga kwaon ang iyang gituboy nga mananap, nga baka wala na in town wala na niya makaya ang current sa tubig. Ayon sa Pag-asa, habagat na pinalalakas ng Bagyong Inday ang nagpaulan sa ilang bahagi ng Mindanao. Suspendido ang paglalayag ng mga sasakyang pandagat sa ilang bahagi ng Davao Region, kabilang ang mga cargo vessel at maliliit na bangka. Pinaiiwas din munang lumayag ang maliliit na sasakyang pangdagat sa Iloilo. Naghahanda na rin ang iba pang lugar sa bansa sa posibleng epekto ng bagyo, kabilang ang Barangay Rojas District sa Quezon City, kung saan itong Martes lang ay mabilis na tumaas ang baha dahil sa thunderstorms. Sa Batanes, nanguha ng sako-sakong buhangin ng mga residente para ilagay sa bubong ng kanilang mga bahay. Pabigat ang mga ito para hindi matangay ang mga bubong sakaling pumagupit ang malalakas na ulan at hangin. Nagsagawa na rin ng preemptive evacuation sa bayan ng Itbayat. Namataan na ang mga malalakas na alon sa dagat na sakop ng probinsya. Ganyan din ang sitwasyon sa Dilasag, Aurora. Inililipat na ng mga mangingisda ang kanilang mga bangka sa matataas na lugar. Naghahanda na rin para sa posibleng epekto ng bagyo ang iba't ibang lugar sa Ilocos Norte. Sa Agdangan, Quezon, nasagip ang 3 mangingisda matapos masira ang kanilang bangka sa gitna ng masamang panahon sa Tayabas Bay. Ako si Von Aquino, ang inyong saksi. Nagdulot pa na ashfall ang pagputok ng Bulkang Kanlaon na umabot hindi lang sa Negros Island kundi hanggang Cebu. Saksi, si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Nagsigawan at nagtakbuhan ang ilang estudyante palabas ng kanilang mga silid-aralan sa Bacolod City. Binulaga kasi sila ng makapal at maitim na usok na galing sa Bulkang Kanlaon. Namataan din ito ng iba pang taga Negros Island gaya sa Canlaon City. Ala! Ayon kay Yus Cooper Rayan,
Nakarinig din sila ng malakas na ugong at pagyanig ng lupa. Nasaksihan din ng mga taga-lakas sila ng Negros Occidental ang pagputok ng bulkan. Laganay kami, galantaw dahil kami, kasulang gamo na siling namon. Ay, mag-iba kita, wala man tagyapon makadtuan. Nabatian mo din lupok, kusog kulbaan rin. Pero hindi na mo makita kay gaano mo. Galom. Ayon sa FIVOX, nagtagal ng 3 minuto ang moderately explosive eruption sa Canlaon na naitala kaninang 7:33 ng umaga. Lumikha yan ng hanggang 3 kilometrong plume o singaw at naglabas din ng pyroclastic density currents o uson. Ang pagputok ng Canlaon nagdulot ng ashfall. Nabubalot sa mga gulay sa Uptown Public Market. Umabot din ang ashfall hanggang Cebu. May mga reports of ashfall kita nga nabaton sa Canlaon City hasta sa Cebu Province. Kita magsuksok sa aton nga mga face mask tungod kay ang ash kung aton ni mahaklo health hazard din siya. Dahil dito, kaya nagkansela ng klase sa ilang paaralan at suspindido rin ang ilang flight. Nananatili sa Alert Level 2 ang Bulkang Canlaon. Kaya paalala ng FIVOX, bawal pumasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone. Ako sa Eileen Pedreso, ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Naihay na po sa Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Attorney Zuleika Lopez ang sabina para padaluhin siya sa impeachment trial sa susunod na linggo. Nagpunta po kanina sa Senado si Lopez at sinabing maghanda sa bagyong Inday. Hindi naman yan pinalapas ng House Prosecution Panel. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Dumating kanina sa Senado ang Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Attorney Zuleika Lopez. Nakipagpulong siya sa Senate Secretary na nagsisilbing clerk ng impeachment court. Paglabas ni Lopez matapos ang 1 oras, hindi siya direktang sumagot sa mga tanong ng media. Pero nagbigay siya ng maikling pahayag. Good morning, everyone. Good morning. Prepare for Typhoon Inday. Hindi na niya idinetalye kung aling bagyo ang tinutukoy niya. Sagot dito ng prosecution. Maganda rin sila kasi usually pag bagyo wala sila. Kaya baka maganda rin po sila. Nakahanda naman po kami lahat. Mag-ready lang tayo. Para sa bagyo hindi dun sa impeachment kasi nakahanda naman po yung prosecutors. Matagal na nakahanda. Sa impeachment trial kahapon, pinalabas ng depensa ang bahagi ng online press conference ni Vice President Sara Duterte noong November 2024 kung saan makikitang umiiyak si Lopez habang nakadetene noon sa kamera. My life is being threatened. Natakot ako. I feared for my life. Paliwanag nila, ito ang nagbigay konteksto sa mga sinambit ng pangalawang Pangulo. Isa si Lopez sa 3 testigo na ipinatatawag ng prosecution sa pagpapatuloy na impeachment trial sa susunod na linggo. Ayon kay impeachment court spokesperson attorney Reggie Tonggol, na iserve na ang sabina kay Lopez. Makikita rito ang mga katagang fail not na nangangahulugan daw na mahigpit ang utos na dumalo ito sa pagdinig. Pag pinasarpina ka, wala kang karapatan tumanggi except for certain exceptions, no? Pag hindi ka sumunod doon, mako-contempt of court ka. Will you be attending, ma'am? The trial next week po, ma'am. Good morning, everyone. Sabi ni Senate Secretary at Clerk of the Impeachment Court, Attorney Renato Bantug, ang pulong kay Lopez ay tungkol sa ilang bagay na inaayos para sa defense team ng Vice Presidente. Purely administrative. Napag-usapan rin daw ang security arrangement sakaling bumisita uli si Duterte sa Senado gaya ng ginawa niya nitong Martes nang makipag-meeting sa kanyang mga abogado. Sabi ko, we're always ready to coordinate, no? In fact, I had the Sergeant at Arms with me in the meeting. I had also the head of our protocol. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Bistado ng motoridad ang iligal na operasyon ng online sabong sa Negros Occidental. Nadiskubre po yan habang sinisilbihan ng arrest warrant ang isang wanted. Saksi, si John Consulta. Pagdating sa target area ng Philippine National Police Regional Special Operations Group Negros Island Region, agad nilang pinasok ang mga struktura sa isang compound.
Pero imbes na makita ang pakinilang taong may warrant sa EB Magalona, ikinagulat ng mga pulis ang tumambad sa kanila. Mahigit 100 patay na panabong na manok at may isang studio na may mga ilaw at computer na ginagamit umano sa iligal na online sabong. May tayong intelligence information na isang most wanted person ay nagtatago dito sa farm na to. He is pretending to be one of the workers sa farm. Kaya nagkasa tayo ng isang joint operations, bigla na lang nagtakbuhan yung mga tao. So, nung pala, hinabol ng ating mga polis, nakita nila na meron palang ongoing na online sabong dun sa area. Bukod dyan, may higit 100 buhay na panabong na manok pang inabutan. Nakalagay pa ang mga ito sa mga kulungan na gagamitin dapat sa talpakan. Nagkalat din ang tare at iba pang kagamitan. Meron tayong nakabutan na 4 na first tao na nandoon. Sila ay kakasuhan natin ng violation of Presidential Decree 1602 for illegal gambling in relation to Section 6 of Republic Act 10175 or Anti-Cybercrime Prevention Act of 2012. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang pahayag ng 4 na naaresto. Ayon sa PNP Negros Island Region, sasampahan din ng reklamo ang may-ari ng compound kung saan nadiskubre ang isinasagawang illegal online sabong. John Consulta ang inyong saksi. Tataas po ng 3 piso kada kilo ang presyo ng LPG simula sa Lunes. Ang sa LPG Marketers Association dahil po yan sa pagbawi sa suspensyon ng excise tax sa LPG. Saksi, si Jamie Santos. 3 beses sa isang linggo kung magpa-refill ng LPG ang karinderyang ito sa Quezon City. 12 hanggang 14 na putahe kasi ang kanilang niluluto araw-araw. Kaya malaking bahagi ng kanilang gastos ang napupunta sa cooking gas. Ngayon, nangangamba silang lalo pang madagdagan ang kanilang gastusin matapos magbalik ang pagpataw ng excise tax sa LPG kasunod ng pagtatapos ng 3 buwang suspensyon nito. Para kahit paano makatipid sa konsumo nito, gumagamit na sila ng pressure cooker at uling sa pagpapalambot ng karne. Nagdagdag na rin sila ng mga inihaw sa kanilang paninda para madagdagan din ang kita. Talagang malaki po ang kabawasan sa kinikita namin dahil hindi po naman magagamit kaagad ang uling na parang mapapaluto namin kaagad. So LPG talaga ang kailangan namin. Noong Abril, pansamantalang sinuspinde ng pamahalaan ang excise tax sa LPG upang mabawasan ang epekto ng mataas na presyo sa langis sa mga consumer. Pero muli nang ipinatutupad ang buwis ngayon, tapos na ang implementasyon nito. Ayon kay LPGMA President Arnel T., ang 3 pisong excise tax na ibinawas ng suspension ang ibabalik. Katumbas yan ng mahigit 30 pesos na dagdag sa kada regular na tangke. Ngayon naman po, unti-unti na pong bumabalik. Hindi man ho totally bumalik doon sa dating level na 950 to 1,000. Yan po ngayon ay naglalaro sa 1,150 to 1,250. Medyo malayo pa pero malaki na rin po naman ang naibawas mula po nung nag-umpisa yung kaguluhan sa Middle East. Ayon sa LPGMA, sa Lunes pa inaasahang mararamdaman ng mga consumer ang epekto ng muling pagpapatupad ng excise tax. Ako, si Jamie Santos, ang inyong saksi. Arestado ang halos 30 sangkot umano sa operasyon ng iligal na minahan sa Davao de Oro. Saksi, si Emil Sumangil, exclusive. Pinaliparan muna ng mga pulis ng drone ang target area na nasa pusod ng bulbunduking barangay ng Araibo, sakop ng Pantukan, Davao de Oro. At sa video surveillance, nakita kung gaano nakalawak ang operasyon ng illegal mining sa lugar na ito. Pagputok ng liwanag, sinalakay ng PNP-CIDG ang lokasyong ito kasama ang mga taga-Mines and Geosciences Bureau o MGB. Sa bungad pa lamang, tumambad na ang iba't ibang mga ebidensya na may nagaganap na iligal na pagmimina sa lugar. The area was not covered by any valid mining permits and was not included in any declared minahang bayan. It was covered by a cease and desist order issued by the MGB 11. Mula sa tuktok hanggang sa dalisdis ng bundok, makikita ang quarters ng mga minero, imbakan ng mga kagamitan sa pagmimina at ang tunnel o yung daanan sa ilalim ng lupa na ginawa para matumbok ang kanilang minimina.
According to our intel reports, matagal na po nag-ooperate ito kahit na po may existing cease and desist order yung area. Ang habol po ng mga illegal miners na ito doon sa area is destruction of gold-bearing ores. Hindi bababa sa 25 katao na inabutang nasa minahan ang dinakip. Nadagdagan pa ang mga inaresto kinagabihan dahil lumutang ang pickup truck na ito sa crime scene. Sakay ang mga armadong lalaki na mga naka-full battle gear. Nagpakilala pa silang mga taga-NBI. They were carrying in plain view numerous firearms and ammunitions. So at first, they were identifying and posing themselves as NBI agents and even showed us identification cards. Pero nang i-verify ng CIDG, kinumpirma ng NBI Region 11, bogus at hindi nila ito mga tauhan. Dinakip ang 4 na armadong lalaki, pati kanilang mga baril na dala kinumpiska. Ayon sa MGB, ginto ang minimina ng grupong ito. Meron silang mga tunnel na ginagawa. Posible kasi na hindi sila sumusunod sa mga tamang disenyo at sa mga tamang methodology. Kapag hindi po ito nare-regulate, yun pong occupational hazard po is very present sa kanila. Yung activities ba nila can eventually cause mga landslides or even mga pollution. Patuloy namin sinusubok na makuna ng panig ang mga dinakip. The CIDG RQ 11 will not only file criminal complaints against the arrested miners but will also conduct a more investigation to determine why these individuals continued their illegal mining act. Ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi. Isinalbi kay Senador Rodante Marcoleta ang isa pang warrant of arrest kaugnay naman sa paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na tumanggap ng regalo mula sa mga pribadong individual. Hindi pa po nililipat sa detention facility ang senador dahil sa iniindang karamdaman. Saksi, si June Veneracion. Pasado alas 2 ng hapon nang dumating sa Camp Crame si Senador Robin Padilla. Dumiretso siya sa PNP General Hospital kung saan nakakonfine ang kaalyadong si Senador Rodante Marcoleta. Tumagal ng mahigit 1 oras ang pagbisita ni Padilla kay Marcoleta pero hindi siya nagpa-interview sa media. Isinilbi kay Marcoleta ang isa pang warrant of arrest mula sa Sandigan Bayan 4th Division. Kaugnay naman ng paglabag sa Presidential Decree No. 46. Naglabas na rin ang 4th Division ng Anti-Graft Court ng commitment order na nag-aatas sa PNP CIDG ng physical custody ni Marcoleta. Ang PD No. 46 ang batas na nagbabawal sa mga taga-gobyerno na tumanggap ng regalo at sa mga pribadong individual na magbigay. Bailable ang kaso pero wala na rin itong epekto dahil non-bailable o di pwedeng magpiyansa sa kasong plunder na naging basihan ng pag-aresto kay Marcoleta noong Lunes. Binabantayan po natin siya. It is, kahit nasa ospital siya, 24/7 na nagmumonitor, binabantayan under the security ng CIDG si Senator Marcoleta. Sa latest laboratory test results ni Marcoleta, lumabas na meron siyang dyslipidemia. Cholesterol lang po yun, elevated lang. Patuloy daw ang pagbibigay kay Marcoleta ng antibiotics para sa kanyang mild pneumonia na nakita sa kanyang chest x-ray. Dahil sa mga iniindang karamdaman, hindi pa maililipat si Marcoleta sa kanyang detention facility. Pero kung sakaling hindi pa rin ito gumaling at abutan na ng paglipat sa regular na kulungan, ire-rekomenda raw ng mga doktor ng PNP na i-isolate siya. Consider natin yung age niya. Siyempre, mababa na po yung immune system niya kumpara po sa mas bata sa kanya. So, mas advice namin na isolate po siya. Ako si June Veneracion, ang inyo, saksi. Isinusulong ngayon sa Senado ang panukalang batas kaugnay ng kaligtasan sa mga paaralan, bunsod po ng sunod-sunod na karahasan. Inaayos na po ng DepEd at ng DBM ang pagkuha ng nasa 10,000 School Counselor Associates ngayong taon. Saksi, si Ian Cruz. Naging madugong araw ng June 22, 2026 para sa San Jose National High School sa Tacloban City nang mamaril ang 2 minor de edad na ikinasawi ng 3 at ikinasugat ng iba pang estudyante. Ang takot sa nakagigimbal na pangyayari tila kumalat na rin sa ibang paaralan. Sa Barotac, Nuevo Iloilo, nakuhanan ng baril sa loob ng paaralan ang isang grade 10 student. Sugatan naman ang 2 16-year-old na estudyante matapos saksakin ng 17-year-old na kaklase sa loob ng kanilang paaralan sa Zamboanga City.
Maya't maya rin ang natatanggap ng mga ulat ng pagbabanta na may mga estudyanteng may plano umanong manakit, mamaril at iba pang pagbabanta. Sa Senado, isinusulong ngayon ang panukalang School Safety Act para maiwasan ang karahasan sa mga paaralan. These are 12 incidents in 20 days. Ito po ba'y nangyayari talaga even before hindi lang nababalita or ngayon lang siya nababalita o dahil sa nangyari sa Tacloban ay dumami yung ganong klaseng insidente? Mr. Chair, even before meron na po tayong mga reports on this kind of incidents. However, observation po namin after the Tacloban, mas lalong dumami. I think majority of that which really concern DepEd are the threats. Yung bomb threat at saka yung shooting threats. Ayon sa Department of Education, sabi daw ng PNP na maaaring ang napapanood at nababasang mga karahasan na kokopya ng ibang estudyante sa iba't ibang lugar o ang tinatawag na copycat phenomenon. So, nagiging mas curious sila, especially knowing the stories about the story behind the Tacloban incident. So, ito po yung isang bagay na gusto naming tignan at matulungan ang DepEd on how do we prevent this kind of phenomenon, yung copycat phenomenon. So I think the more that the stories are really being exposed in social media, the more that they become furious. Kadalasang naririnig na kwento, merong binubuli at nambubuli. Tinukoy ni Senate President Sherwin Gatchalian ang resulta ng 2022 program for International Student Assessment kung saan nasa 62% ng mga estudyante ang nakaranas daw ng bullying. Mas nakakabahala ang dami ng mga estudyanteng nakakatanggap ng pagbabanta na halos kalahati ng bilang ng mga mag-aaral. Worrisome for us, yung susunod yan yung 41%. I was threatened by other students. And this is in the context nung mga nangyayari ngayon, saksakan, barilan. Kaya talagang napakahalaga pong mapag-usapan yung safety ng ating schools dahil 4 out of 10 students sa bansa natin pinagbantaan ng ibang estudyante. Kasama sa mungkahing hakbang ang paglalagay ng CCTV cameras, guidance counselors at school counselor associates. Ayon sa DepEd, inaayos na nila ng DBM ang pag-hire ng nasa 10,000 school counselor associates sa taong ito para matiyak ang maayos na mental health ng mga estudyante. Lumalabas din na 3 sa 10 paaralan lamang sa bansa ang may security guard ayon sa DepEd. 7 rin lang sa 10 paaralan sa bansa ang may bakod. Ang iba, hindi epektibo sa pagpapatupad ng seguridad. Bahagi na ng ginagawa ng DepEd para bigyan ng seguridad ang mga estudyante sa paaralan ang pagsasagawa ng regular na fire at earthquake drill. Pero kasunod ng serye ng mga karahasan sa paaralan, sisimulan na rin ng kagawaran ang pagsasagawa ng active shooting drill. Magaganap na yan bukas sa Manila Science High School. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Tampok sa isang exhibit ang iba't ibang klase ng obra na inspired ng hanbok o yun pong tradisyonal na kasuotan sa South Korea. At pwede rin magsuot ng hanbok ang mga bisita sa libreng exhibit. Saksi, si Von Aquino. Kung ang mga Pilipino may Filipiniana, ang mga Koreano may hanbok. Ito ang tradisyonal na kasuotan ng mga Korean na para sa kanila hindi lang nakapako sa nakaraan kundi tumatawid sa modernong panahon at paripagdiwang ang cultural heritage na ito. Inilunsad ang Hanbok Reborn as art exhibit sa Korean Cultural Center in the Philippines sa Fort Bonifacio, Taguig City. Dito makikita ang iba't ibang contemporary artworks na inspired sa makukulay na disenyo ng hanbok. Ang mga painting, accessories, lenticular, digital prints at AI art single-channel video na tampok sa exhibit, likha ng 18 Korean artists na ibinyahe sa Pilipinas mula Korea. It shows na yung hanbok, kagaya ng handshake ng Korean food, kagaya ng K-pop na mahal nating lahat, it has transcended through time and now it's present here in the modern day. Tila na pa-time travel naman ang lahat nang mag-perform ng gayagum na isang traditional Korean stringed instrument ang musician na si Ju Bora.
At para makumpleto ang iyong experience dito sa Hanbok Reborn as Art Exhibit, pwede ka rin magsuot ng hanbok. Annyeonghaseyo! Kaya naman ang libutin ko ang exhibit habang nakahanbok, achieve ang Korean vibes. In 2 weeks, we will also have a hands-on experience where they can create a mini hanbok version, a mini hanbok, and then they can take it home as a souvenir. Bukas sa publiko ang exhibit ng libre mula July 10 hanggang September 26, mula 9 a.m. hanggang 4 p.m. Lunes hanggang Sabado. Ako si Von Aquino, ang inyong saksi. Naging emosyonal si Megan Young sa bagong milestone na anak nila ni Michael Daes. Ang kanilang baby na si Leon nagsimula ng maglakad. Ang unang challenge sa kanya ay makarating sa kanyang daddy para maabot ang kanyang laruan. Success naman ang paglalakad ni Leon kaya masayang-masaya ang mag-asawa. Ayon kay Michael, ito ang milestone na pinaka-excited sila. Dagdag ng TV host actor, handa na rin siya sa haharaping pagod ngayong nakakapaglakad na ang anak. Kasing kulay ng mga bulaklak ang buhok ng isang estudyante sa Kalumpit, Bulacan. Animoy hardin na puno ng paru-paro at namumukadkad na bulaklak. Ang ulo ng grade 1 pupil na si Samantha Elaine Eusebio sa dami po ng kanyang ipit. Araw-araw bago pumasok sa eskwela, inaayusan siya ng kanyang lola Elena. At dahil mabusisi ang kanyang hairstyle, alas 5 pa lang na umaga, gising na si Samantha. Tumatagal hanggang 20 minuto ang pag-ayos ng kanyang buhok pero hindi naman daw nahuhuli sa klase ang bata. Ayon sa kanyang mommy Angel, enjoy si Samantha sa pagpili ng kanyang mga hair clip at excited ding pumasok sa eskwela. Like mother, like daughter daw sila dahil tulad ni Samantha, bahagi rin o palagi rin makulay ang mga ipit sa buhok noon ng kanyang mama at tita. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si PR Kanghel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi!